Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang isang mainit na usapan dito sa mundo ni XRP. Kung saan ay ito po ay tungkol sa hype, hype po ng XRP ETF. Ayon po kasi sa mga bagong ulat, lumalakas po ang demand para sa isang exchange traded fund ng XRP. Ang usaping ito ay mas lalo pang umingay matapos pong maglabas ng post si Saif sa X tungkol sa lumalaking interest ng mga institutional na investors kay XRP. Pero, ito po yung tanong. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para kay XRP at para sa kabuuan ng crypto market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit po ba mahalaga ang usapang XRP ETF? Ayan, ang ETF or Exchange Traded Fund ay isa pong regulated financial product na nagbibigay daan sa mga institutional investors na magkaroon ng exposure sa isang asset nang hindi po direktang bumibili nito. Kapag nagkaroon po ng XRP ETF, mas maraming malalaking pondo tulad po ng mga pension fund at asset managers ang makakapasok kay XRP. Ito po ang dahilan kung bakit napakalaki ng hype na ito dahil maaari po itong magdala ng bagong antas ng kapital papunta kay XRP. Sa market impact, kung maaprubahan po ang XRP ETF, posibleng makita po natin ang malalaking inflows ng pera na magbibigay ng puwersa para itulak pataas ang presyo ni XRP. Ngayon ay ano po ba ang mga senyales ng lumalaking institutional demand? Sa derivatives market, makikita na ang interest ng makikita po dito ang interest ng mga malalaking players. Nagsimula po ang CME or Chicago Mercantile Exchange sa pagbibigay po ng Solana futures at kasunod nito ay noong May 2025 ay inilaunch din po ang XRP futures. Ang nakakagulat, mas mataas pa ang naging interest kay XRP kumpara kay Solana kahit na huli po siyang na-launch. Kaya sa market impact, ang paglobo po ng XRP futures trading at open interest ay malinaw na sinyalis na ginagamit ng mga professional na traders at fans sa XRP bilang bahagi po ng kanilang strategy. Kapag lumaki pa ito, mas lalakas po ang tsansa na paboran ng mga regulators ang isang XRP ETF. Ngayon is ito po yung pinakamalaking tanong. Maaabot ba ng XRP ETF ang hype ng Bitcoin ETF? Meron pong post dito si Saif Crypto at meron po siyang isinama rito na isang short video clip. Kaya panoorin po natin. I would have thought Solana would do pretty well, but we have Solana futures products that could be a decent indicator, and we have the Solana product now that has staking. And ironically, And how are they doing? pretty good actually. But ironically enough, there's also leverage futures XRP and XRP products. They actually launched after the Solana products and had even more interest. So there's a lot of interest there. Is it going to be the level of interest that the Bitcoin ETF launch had? Absolutely not. Like anyone who thinks like, oh, Bitcoin ETFs took in 40 billion, my XRP ETF is going to take in the same amount or whatever. That's just not how this is going to work. These are longer tail assets. I think there will be demand. There will probably be multiple products for each of these assets to do well. Maybe not all 10 of the ones I listed, but a decent amount of them. I would have thought. Ayan, paliwanag po natin kung ano yung kanilang pinag-usapan dito. Ayon po kay James Seyfarth. Yan, siya po yung nandito sa ating bandang kanan. Isa po siyang senior ETF analyst sa Bloomberg Intelligence. Yan, ayon sa kanya, hindi dapat iasa na kasing laki ng Bitcoin ETF ang magiging resulta ng XRP ETF. Ang Bitcoin ETF ay nakapagpasok ng halos $40 billion sa unang yugto nito. Pero iba ang level ni Bitcoin kumpara kay XRP. Kaya sa market impact, ang XRP ETF ay hindi magdadala ng parehong lawak ng kapital na nakita kay Bitcoin ETF. Pero maaari pa rin itong magbigay ng steady inflows na makakatulong sa long-term price stability ni XRP.
Ngayon ay posible bang magkaroon ng multiple XRP ETF products? Yan, sinabi po ulit ni Ginong Seyfarth dito na naniniwala siyang maaaring magkaroon ng maraming products para kay XRP. Kapag pumayag po ang SEC sa isang XRP ETF, posibleng magkaroon ng iba't ibang issuers na maglalabas ng kanilang bersyon. Ang resulta po nito ay mas mataas na liquidity at mas madaling access para sa mga investors. Kaya sa market impact, ang pagkakaroon po ng maraming product ay magpapalakas ng kompetisyon at maaring magpababa ng gastos para sa mga investors. Mas marami pong products, mas masigla ang trading volume at mas nagiging attractive po sa XRP sa institutional level. Ngayon ay ano po ang nagpapakita na hindi na lamang po hype ang institutional demand. Ayan. Ngayon, hindi na po teorya ang institutional demand para kay XRP. Nariyan na po ang futures, leverage products at iba pang staking-enabled vehicles na aktibo pong ginagamit. Ang pag-usbong ng mga ito ay malinaw na ebidensya na handa na po ang market para kay XRP sa mas mataas na antas. Kaya sa market impact, kapag dumating po ang regulated ETF, mas mapapalawak pa nito ang paggamit kay XRP at posibleng gawing bahagi ng diversified portfolio ng malalaking financial institutions. Ito po ang magdadala sa kanya mula sa pagiging retail favorite tungo sa pagiging isang tunay na institutional asset. At yan bilang panghuli, para po sa akin, ang XRP ETF ay hindi na lamang po hype, kundi isang natural na susunod na hakbang. Ang kasalukuyang interest po sa futures market ay patunay na malakas ang institutional appetite kay XRP. Totoo po na hindi ito aabot sa hype level ng Bitcoin ETF, pero ibig sabihin nito na hindi po ibig sabihin nito na maliit ang magiging epekto. Ang pagkakaroon po ng regulated ETF ay maaari pong magbigay ng kumpiyansa sa mas konserbatibong investors at magpataas ng liquidity sa market. Kung magpapatuloy po ang ganitong trend, makikita po natin sa XRP na unti-unting lumilipat mula sa retail-driven coin tungo sa isang malakas na asset sa institutional landscape. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.